ating pong word. Ako po, ayan, ako na lang siguro muna. Nagtestify ako sa kabutihan po ni Lord at ang akin pong anak ay pag-birthday na ng 1 year old celebration. Glory to God. Alam niyo po, nag-uusap kami dalawang mag-asawa. Sabi ko, paano kaya tayo makakapag-celebrate? Yung budget kasi namin medyo tight talaga. Sabi ko, paano kaya nga natin magagawa ito? Pero kami po i-relax. Nag-uusap nga kami nung isang araw. Sabi ko, alam mo nagpe-prepare po. Kasi para pa lang tong kasal, itong celebration ng first birthday. Sabi ko, para pala tong kasal, nakakapagod din. Pero biyaya po ng Lord, ang dami pong tumulong yan. Sina Brother Bert, syempre, sina Sister Jean. At nakakatuwa naman po, yung pong yung birthday po ni baby ay talagang si Lord ang nag-provide. Ay grabe, sabi ko Lord, salamat dahil ikaw nag-provide ng lahat ng ginastos po doon. At kami pong dalawang mag-asawa ay tuwan-tuwa. Ngayon po, we are praying naman sa next naming breakthrough. Biyaya ni Lord ay before this year ay magkaroon ng kasagutan. Yan. Excited kami. Excited. Ano pa? Pangalawa. Kayo Pangalawa na agad. Praise God. Hindi na nga. Ayan. Baka meron pa pong gusto mag-testify. Testify po. Baka may gusto pa sa inyo mag-testify. Ayan. May ka? Ikaw ulit. Oh, ikaw na. Sound check. Ayun, gusto ko lang i-testify. Hindi kasi ako nakapag tithes and offering nung Sunday. Pero sa inyo ko na muna sasabihin. Ayun, so after 7 years of praying, talagang dininig na ng Lord yung aming prayer. Yung dating pa-share-share lang ako ng mga post na parang, Lord, in your own perfect time, magkakabahay na din kami. At biyaya ng Lord, talagang napakabuti ng Lord. Hindi talaga, alam mo yun, hindi talaga basehan yung pag-aantay mo. Kasi talagang super worth it pagka si Lord ang nag-prepare. Alam mo yung kahit na mag-antay ka na matagal, pero pag ang Lord ang nag-prepare nun, talagang it's always the best. Kaya, alam mo yung pagpaprocess ng bahay, yung pagpaprovide ng pang-down payment, sabi ko, Lord, hindi kami makapaniwalang mag-asawa kasi sabi ko, Lord, saan ang galing yon? Pero talagang lahat ay galing kay Lord. Talagang sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat sa pagkakaroon namin ng bahay. Kaya talagang sobrang blessed na blessed kami at excited kami kasi I believe na this year is the year of harvest. Ito na yung year na i-claim natin lahat ng mga pinangako ng Lord. At ito yung year na makukuha natin lahat ng ating pinagpe-pray na hindi natin nakuha in the past few years. Kaya sobrang excited pa rin ako kasi alam ko na hindi pa tapos ang Panginoon sa pagpapala sa ating lahat. Ayun po, to God be all the glory. Baby number 3 din daw. May bagong bahay. Praise God, nakakatawa naman. Ay, nakakatawa. Sino pa po? Baka meron pa sa inyong gustong humabol. Testify. Yeah. Meron pa, baka meron pa. Danny, baka may gusto kang i-testify. Okay na. Ay siya, tayo pupunta na sa word. At ngayon pong gabing ito, ay biyaya ni Lord ay may speaker na napaka-anointed. Biyaya ng Lord ay, magpapamakdo daw kami. Ano po yung aking ninong sa kasal. At biyaya po ng Lord ay siya ay makakapag-share ngayon at maririnig po natin muli ang kanyang tinig. Glory to God po sa buhay po ni Ninong Rad Dakis. Praise God. Praise God. Yun. Sige po, let's pray muna. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for today. We thank you, O Lord, for the privilege to share your word. Hallelujah. And I pray, O God, hallelujah, masabi lamang po ang gusto mong masabi, Panginoon. And sa mga makikinig,
hayaan mo po na kunin nila ang iyong mga salita na gagaling sa iyo, hindi nang gagaling sa akin, O Lord. Sa lahat po ng aking babanggitin, kayo po ang mag-glorify. Be blessed and be magnified in our lives. In Jesus' name. Amen. Yon. Welcome po, welcome. Patotoo lamang po, it's been a while since nag-share ako ng word. And sabi ko sa asawa ko, kinakabahan ba ako or excited ako? Yun. So, nag-pray po ako kay Lord and sabi ko, bakit ako kakabahan kung salita mo naman ang sasabihin ko? Amen? So, usually po, sa mga nag-share, pagtungtong at paglapit dito sa pulpit, ang unang itatanong sa atin is, are we all blessed? Di ba? Ibahin natin ang tema. Sino po dito ang malungkot? Sino po dito? Wala? Nito mga past few days? Sino ang nanood ng Oilers? Yan. So, nalungkot tayo, di ba? It's given naman kasi we're still living in this world, no? Sino naman po ang nainis this past few days? Sino ang nainis? Sino ang nagalit? Di ba? Sino ang natakot? Sino ang nangamba? Yan. Given po yan. Given po yan kasi naninirahan pa tayo dito sa mundo. So, meron pa tayong emotion na mga ganyan. Narinig nyo na ba yung basag trip? Basag trip. Di ba? Yung kunwari, may sasabihin si Mrs. Alam niyo yung mag-asawa kasi sa gabi nag-uusap yan eh. May sasabihin si Mrs. Love, alam mo ba? Tapos sasabihin ni Mr. Alam ko na yan. Hindi pa natatapos. No? Basag trip. No? Yung nagtatawanan kayong mga magkakaibigan. Yan. Wala rin, nagdidiskusyonan kayo, tawanan biglang. Ang saya-saya ng kwentuhan nyo, biglang may mag-open up, break na kami. Diba? Basag trip. Nalungkot pati mga kaibigan. Eh, yung nanonood kayo ni Mrs. ng video, pasensya na kayo kung sa mag-asawa kasi yun yung na-experience ko. Yung may papakita ka sa, kunwari, nanonood kayo ng video, ay, love, nakita mo na itong nakakatawang video. Nakita mo na itong video na ito, tapos sasabihin ng mister mo, nakita ko na yan. Basag trip, di ba? O kaya yung nag-story ka, no, nag-post ka sa Facebook, walang nag-like. Tapos yung post mo is selfie. Di ba? Tapos walang nag-like, basag trip. Yung inaasahan mo na may mag-agree sa'yo, tapos walang nag-agree. Di ba? Basag trip. Nawawala yung saya. Nawawala yung joy. Yan. Ano ba yung joy? Ano ba yung joy? What is joy? So according to Oxford Language, joy is a feeling of great pleasure. Great pleasure and happiness. Wow. Great pleasure and happiness. Yung nabati ka. Yan, tulad kanina, nabati si Brother Bert. Di ba? Yung pagtulong nila sa birthday ng anak ni Pastor Ernest, nabati siya. It's a great pleasure and happiness. No? Yung na-recognize ka, yan, na-recognize ka sa mga ginawa mo. Na-recognize yung pananamit mo ngayon. Oh, ang ganda mo naman ngayon. Yan, di ba? Ang saya nun, di ba? That is joy. Yung nakuha mo yung gusto mo. Gusto kong magkabahay. Amen. Tapos may basag trip. Napanood niyo ba yung commercial ng Fita? Yung kumakain siya ng Fita, tapos kalahati na lang. Tapos may matandang lumapit. Binigyan siya ng Fita. Tapos sabi ng matanda, humiling ka ng kahit anong gusto mo. Gusto ko yung sports car, yung red. Biglang bumagsak kalahati. Kasi kalahati lang yung Fita. Basag trip si Lola. So, yun yung great pleasure and happiness. Yung nakuha mo yung gusto mo, yung nagka-award ka. Yan, dahil sa ginawa mo, nakakatuwa yun. Yung sitwasyon is pumapabor sa'yo. Tama? So, yun yung mga great pleasure and happiness. Lalong-lalo na to, yung nakapag-sharon ka sa handaan. Di ba? Ang saya nun. Sa ibang tao naman, yung nakakalamang sila sa kapwa is kasiyahan nila yon. Di ba? Yung nakakapanglait sila sa kapwa is kasiyahan din nila yon.
yung nakakapag-scam sila sa kapwa, is kasiyahan din nila yon. Kasi nga, sabi nga sa Oxford language, a feeling of great pleasure and happiness. So biyaya ni Lord sa ating mga Kristiyano, though we feel that joy, meron tayong kakaibang meaning ng joy. And the meaning of our joy is coming from the Bible. It's the biblical meaning of joy. So what is the biblical meaning of joy? Biblical meaning of joy is a deep-seated sense of well-being and contentment, often described as the fruit of the Spirit. Kaya nga nasa fruit of the Holy Spirit ang joy. Di ba? Rooted in faith. Rooted in faith and God, or rooted in faith in God and His promises rather than fleeting circumstances. Ano ba ibig sabihin ng a deep-seated sense of well-being? Well-being is being kabuuan. Kabuuan mo. Physical, emotional, spiritual, yun ang kabuuan mo. Yung kasiyahan mo, spiritual, physical, emotional, nandoon. And contentment. Ito medyo mahirap pang ma-achieve. No, prangkahan tayo. Yung contentment mahirap pa kasi nandito pa tayo sa mundo. Pero glory by glory, no, nakukuha na natin 'yan. Dati may sasakyan ka pero gusto mo mag-upgrade ka ng sasakyan. 'Di ba? Pero ngayon kahit papaano tapos mo na yung sasakyan mo. Yung sasakyan mo is 2015 na CRV, bayad mo na. 'Di ba? Or yung sasakyan mo is kahit luma na pero bayad mo na. Kontento ka na. Yon. Yun yung biblical meaning of joy. The biblical definition of joy says that joy is a feeling of good pleasure and happiness. Andun pa rin yun. Yung good pleasure and happiness. Pero sa ating mga Kristiyano, may kasunod yan. That is dependent. Sabihin nga po natin, dependent on who Jesus is rather than who we are or what is happening around us. So, whatever is happening around us, yung joy natin, yun na yun. Dahil nakadepende tayo kay Jesus Christ, right? Joy comes from the Holy Spirit abiding. Ano ba yung abiding in God's presence and hope, from hope in His Word? Abiding means lasting a long time. Hindi katulad nung basag trip na pag saglit lang nawawala. Yung joy natin, when it comes from the Lord and it's abiding in His presence, it lasts for a long time. Amen? John 16:22 declares, "So also you have sorrow now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you." Palakpakan naman natin si Lord sa word niya. Yan, papurihan si Lord sa pagbasa ng kanyang salita. Ang title po ng aking isi-share sa inyo is, charan, "No one can take away your joy." Amen. John 15:11 declares, "I have told you this." Alam niyo po ba yung John 15:11? Yung John 15, nakapaloob po doon yung the vine and the branches. Alam naman natin yung kwento ng the vine and the branches. Ang dami pong sinabi ni Lord doon, yung if you remain in me and my words remain in you, ask anything and your wish will be granted, or it will be granted for you. Diba? And apart from we are the vine and He is the branches. We are the branches and He is the vine. Sinabi niya. And apart from the vine, we can do nothing. So apart from Jesus, if we are apart from Jesus, we can do nothing. Tapos, ito na yon, dumating na tong sinabi na ito, "I have told you this." Sabi niya, "So that my joy may be in you and that your joy may be complete." So, napakasarap naman nun, no? Nung binasa ko itong John 15, sabi ko, sarap naman nun na sinabi lahat to ni Lord para yung joy niya ay mapapunta sa atin at tayo'y maging kumpleto. Amen? John 16:20-24. Ito, babasahin ko lamang po. "Very truly I'll tell you, you will weep and mourn while the world rejoices." Given po yan. We will weep and mourn. "You will grieve, but your grief will turn to joy." Napagdaanan po natin yan.
Bawat isa sa atin, nag-grieve na po tayo. The church grieve when those things happen. Di ba? It's bound to happen and it has to happen. Bakit po? To glorify the Lord sa mga incoming days. Amen? A woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy, and that is a child is born into the world. Yung problema na pinagdadaanan mo, yung tatagumpayan mo, pinagbubuntis mo na problema, darating ang araw, ipapanganak mo yung solusyon, dun mo makikita yung glory ni Lord sa buhay mo. Amen? Now is your time to grieve, but I will see you again, and you will rejoice. And no one will take away your joy. In that day you will no longer, ang sarap nito, in that day you will no longer ask anything. Kasi complete na yung joy mo. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Yun lang. Yun lang, hindi tayo nag-a-ask. Kung tayo may pinagdadaanan, financial man yan, may problema ka financial, wala kang trabaho, you ask in His name, according to His purpose, according to His words, and it will be granted. Pero hindi tayo mag-a-ask ng out of our kagustuhan. Lord, gusto ko pong magkaroon ng truck. Bakit? Di ba? Para lang may maiporma ako. Hindi. Lord, gusto ko pong magkaroon ng truck para po masundo ko yung mga walang may sasakyan. Diba? Lord, gusto ko pong magkaroon ng bahay. Bakit? Wala lang, kasi lahat sila nagkakabahay. Hindi. Lord, para magamit itong bahay na ito sa kapurihan mo. Then, it will be given to you according to His words for His glory. Amen? Ask and you will receive and your joy will be complete. Tulad niya, nagpatotoo si Micah, napakasarap nga naman. And for sure, gagamitin ni Lord yung bahay. Kasi ang laki ng bahay, ang daming bisita nun. Diba? Ang daming masisave sa bahay na yon. From darkness, we experience the light. Look your situation in the right way. May mga tao kasi, pag nagkakaroon na ng problema, iba na yung tingin. Nagde-depend na sila sa emotion instead sa solution. Diba? Yung nai-stress na kasi ako eh. Nai-stress na ako. Ganito ang nangyayari. Wala rin. So look in your situation in the right way. God allows us to have a scar in the past for us to remember that God gave us grace for us to go out from that situation. Hinahayaan ni Lord na magkapeklat tayo para maalala natin yung biyaya niya at paano niya tayo tinanggal sa sitwasyon na yon. Amen? So we have these things to do so that no one will take away our joy. Number 1, be better, not bitter. Yan. Do not dwell on the past. Do not stay on the situation. Yung nanonood kayo ng movie, mag-asawa, nakarelate si Mrs. Ayun, nag-historical. Historical na siya. Lahat ng kamalian mo nung nakaraan, naalala na. Diba? Pag may nakita kang tao, naku, may atraso sa akin yun ah. Pinatawad ko na yun, pero pag nakikita ko, nainis ako eh. Diba? Do not dwell on the past. Do not stay on your situation. Diba? Yung pinatawad na daw niya, pero ayaw niyang makita. Diba? Isaiah 43:18-19, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Maganda to. Teka, mukhang di natin nakuha. Bigay natin yung mas mababaw na kapahayagan. Isaiah 43:19 sa NLT. For I am about to do something new. Yan. See, I already have begun. Nagsimula na si Lord bago pa makuha yung problema na yan. Binigyan na niya ng solusyon yan. Nagsimula na si Lord bago ka pa ma-promote. Bago mo pa makuha yung trabaho na yan, pin-promote ka na ni Lord. Amen?
Bago pa itayo yung bahay, binigay na sa iyo yan. Bago pa buuin yung kotse, binigay na sa iyo yan. At bago mo pa ma-meet yung isi-save mo na tao, alam na ni Lord yan. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Wow. Kung sa tingin mo, I will make a pathway through the wilderness. Kung sa tingin mo yung problema mo is wala nang patutunguhan, God will make a way. Kung sa tingin mo wala na kaliwa kanan, wala parang nakaharap ka na sa pader, God will make a pathway out of it. Amen? Kung sa tingin mo tuyong-tuyo na yung bank account mo, God will create a river to overflow in your bank account. Amen? Ano ba yung rivers? River is water. Di ba? Jesus is the living water. So if we depend on Him, amen, He will make a way. So be better, not bitter. May sasabihin ako sa inyo, huwag magstay sa nakaraan para makita mo ang biyaya sa iyong nakalaan. Amen? So number 2, turn worries into worship and know that the Lord will turn your situation around and He will clean your mind on worrying. Philippians 4 verse 6 to 7, do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition, and with thanksgiving, continue to make your specific requests known to God. And the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Turn worries into worship. Sabi nga nila, yung pag-aalala mo, ni katiting na segundo, hindi makakadagdag sa buhay mo. So why worry? Yung pag-aalala mo, ni katiting na solusyon sa problema mo, hindi makakadagdag. Makakadagdag pa sa problema mo ang pag-aalala mo. Di ba? Instead of worrying, we have to worship. Worship is the response to glorify. Alam ko, senior ni Pastor Ernesto about worship. Worship is the response to glorify the greatness of God in our life. Worship as a Christian is our lifestyle. Kaya nga yung iba, pagpasok dito on Sunday, pagpasok dito, ang bigat ng pakiramdam nila, nagwo-worry sila kasi meron silang pinagdadaanan. Pero habang nagpe-praise and worship, unti-unti gumagaan yung loob nila. Di ba? Unti-unti parang nawawala, no? Because of the worship. Worship is our lifestyle. Worship is our purpose. Pray to praise His glorious grace. We are called, as a Christian, we are called to worship the Lord. Amen? So, instead of worrying, turn it into worshiping. Mahirap man, but as a Christian, pagka nandun ka na at you are facing the wall, try to worship the Lord and you will see kung anong kayang gawin ng worship sa buhay mo. Amen? So, turn worries into worship. Ito pa isa. Walang magandang idudulot ang pag-aalala. Ang pagsamba ay paanyaya sa pagpapala. Wow. Di ba? Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Number 3, from testing to testimony. Yan. Remember that your testing is common to mankind. And God is so faithful that He will not put you in a situation that you can't bear. He will make a way out of it. Be joyful when you are being tested, for you know God is there for you. Napakahirap nito. Yung may problema ka pero magiging joyful daw. Be joyful. Di ba? Pastor, paano na? Brother Rad, paano naman yun? Kaka-break lang namin, paano ako magiging masaya? Di ba? Nawalan ako ng trabaho, paano ako magiging masaya? Nag-away kami mag-asawa, paano ako magiging masaya? Di ba? But consider it pure joy, sabi nga. Di ba? Sabi sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds,
because you know that the testing of your faith produces perseverance. Wow. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Minsan kasi, nawawala na ang saya natin pagka tinatamaan na tayo ng struggle. When the struggle hits us, aminin man natin o hindi, naapektuhan yung joy natin, naapektuhan kung paano tayo mag-serve. But, as we read this James 1:2-4, let's practice that pag may pagsubok, consider it pure joy. Dahil alam mo, it will produce your perseverance. Ano ba yung perseverance? Perseverance is doing something despite of difficulties. Yun yung perseverance. So let perseverance finish its work. Kaya nga pag nag-pray ka kay Lord, Lord, yung faith mo kay Lord na bibigyan ka niya ng solusyon sa problema mo, it will produce perseverance. The Lord will give you knowledge kung anong gagawin. And ikaw naman, ask for the wisdom kung paano mo gagawin yung knowledge na binigay sa'yo ni Lord to be, in order for you to get out in that situation. Kung nawalan ka ng trabaho, natural, maghahanap ka ng trabaho. Kung nag-break kayo ng jowa mo, let your heart heal. Let your heart heal by reading the Word of God. Amen? Kung may problema ka sa finances, pagka binigyan ka ni Lord ng solution about finances, then ask for the wisdom how you control your finances. Di ba? Perseverance. He will give you perseverance and consider it pure joy. Di ba? So from testing to testimony, then after that testing, pag nalagpasan mo na yan, napagtagumpayan mo na yan, then you will have your testimony. Di ba? Yung kay Micah nga, sinabi niya, ang tagal niyang pinapangarap na magkabahay. So that's the test sa pamilya nila. And now, the perseverance produces it finish its work, and then, ayun na. Di ba? Naging testimony na. So, from testing to testimony, kung may problema ka man, makikita mo, and it's common to mankind. Yung problema mo sa financial, yung ibang tao, kahit hindi Kristiyano, problema din nila yon. Yung problema mo sa jowa mo, yung ibang tao, kahit hindi sila Kristiyano, problema din nila. It's common to mankind. Di ba? So, from testing to testimony, kaya nga test. Sabi niya, kaya nga test para ipasa. Kung kay Lord ka nagtiwala, pasado at maganda ang resulta. Amen? And lastly, turn your fear to faith. Yan. Yung fear. Nag-ano ako kanina, sabi ko fear. Ayoko kasing i-attract yung fear sa preaching. Pero, sabi ko, paano ko ba iaano to? Napakarami palang praise, anong tawag doon? Parang praise sa Bible na sinasabing, do not fear. No, yung iba, nung sinearch ko, yung iba sabi 365, yung iba nagdi-disagree. No? Pero, napakarami talaga na do not fear. No? Kasi, ang fear pala is the opposite of your faith. Pansin mo, pag natatakot ka, parang nawawala yung faith mo kay Lord. Alam niyo po ito, isang patotoo. Ito alam ng asawa ko, alam nila Sister Leia. Bago po ako maging Kristiyano, napakamatatakotin ko po talaga. Oo. Alam niyo ba yung sa bahay nila, nung doon pa kami nakatira kila Sister Leia, night shift ako, bago ako pumasok sa pinto nila, sa harap, nauuna yung kamay ko para buksan yung ilaw. Ganun ako katakot. Hindi talaga ako Tapos, bababa, dahil sa basement kami, bababa ako doon, lahat ng ilaw sa taas bukas. Hindi ko na pinapatay. No? So, yun lang. Pero ngayon, biyaya ni Lord. Kahit paglakarin mo ako mag-isa dyan, mas pa ako sa buhay kaysa sa mga sinasabi nilang No, hindi ako takot dun sa mga yon dahil alam ko, that God is with me. If God is with me, no one and nothing can be against me. Amen? So, Psalm 34,
I sought the Lord, and He heard me. Psalms 34:4. And He delivered me from all my fears. Do not fear and have faith that God will never leave you nor forsake you. Lagi natin naririnig yon. Maybe common na sa pandinig natin yon. Pero take it and put it in your heart. Do not fear, for God will never leave you. And He will deliver you from all your fears. May kikwento po ako dito. Alam niyo ba yung financial problem can stress us out? 'Di ba? It's given. Nandito tayo sa Canada, meron din tayong mga binabayaran at ang bills hindi humihinto. Nawalan ka ng trabaho or nawalan yung asawa mo ng trabaho. It may stress you out. And makakaramdam ka rin ng pangamba. Paano kaya yung susunod na bayarin? No? So, nagbasa-basa ako about sa fear that turned into faith. Na dinala ako ni Lord sa 1 King. 1 King verse 17. Alam niyo po ba yung kwento nung the widow saka yung anak niya? Tapos pinadala si Elijah. So yung widow, namumulot na siya ng sticks to build a fire. Para siguro hindi sila mainitan. No? And to prepare her last meal para sa anak niya at para sa kanya. No? Tapos sabi niya doon parang mamamatay na sila after nito. No. She had no hope. Wala, takot na siya para sa anak niya. Kaya wala na siyang hope, wala na, takot na. No hope, no joy. Malungkot na siya. Wala nang natira. But God sent Elijah. No? Sent Elijah to her. And nung pagdating ni Elijah, pinuntahan niya yung babae. It caused her a miracle of endless flour and oil. So nakita nung babae yung miracle nung dumating si Elijah. Then, dahil nakita niya, she listened to Elijah's direction. Kasi binigyan ng Panginoon si Elijah ng direction. And the widow listened to Elijah's direction and the promise of God. So, naka-experience siya ng miracle. But sometime later, at that, namatay yung anak niya. Namatay yung anak niya. Her son stopped breathing. Pero, since nakakita siya ng miracle, she only have hope in Elijah. So, she cried out to him. Sabi niya, Elijah, dahil pinakitaan mo ako ng miracle, my hope is all in you. So she cried out. And then he prayed to God. And God restored her son. No? The woman finally believed. Sabi niya, now I know. Sabi niya kay Elijah, nung nabuhay ulit yung anak niya, sabi niya kay Elijah, now I know that you are a man of God. Now I know that you are a man of God, and the word from the Lord from your mouth is true. Lahat pala ng sinabi mo sa akin is totoo. So nawala na yung takot niya. No? That kind of faith brings joy. Her words revealed her faith in God's power. When we really trust in God, we let go of the worry and doubts. Yung fear and worry, magkaakibat po yan lagi. No? Magkaakibat yan. Then, pag nawala na yung worry and takot mo, your joy grows. No? Uusbong na yung joy mo. Trusting God may be hard sometimes. Lalo na pagkalugmok ka na sa problema. No. Na-experience ko yan eh. Na-experience namin yung mag-asawa. But God amazed us when He provided everything for us. No. So, nakita ko rin yan sa mga buhay ng mga ibang kapatiran. No. Actually, nakita ko sa lahat yan sa buhay ninyo. No. Faith over fear is a decision we make before the struggles hit. So, yung pananampalataya mo, kesa sa takot mo, you choose your faith bago ka pa tirahin ng struggle. No? It's seeking the Lord knowing He hears and trusting Him knowing He will deliver and help. Sometimes, when we struggle in life,
we forget that the Lord helps. We forget that He is a deliverer. Amen? We forget He is the deliverer. So, pag nakakalimutan natin yun, nakikipag-wrestle tayo sa problema. Kasi naranasan ko yan, nakipag-wrestle ako sa problema na kala ko kaya kong gawin. But no, you can't. If you struggle, you have to find help and trust the Lord that He will do everything to make you out of that situation. Amen? All along, God is waiting for us and ready to hear our cry and our prayer. Kanina, sabi doon sa sa Philippians 4:6-7, by prayer and petition. No, when we struggle, we have to pray. Mag-petition mo kay Lord, Lord, sabi mo sa salita mo ganito eh. 'Di ba? Though napagdadaanan ko ngayon tong sitwasyon ko, pero sabi mo sa salita mo ganito. And thank you, Lord, for I know you will give the solution. Amen? So, turn your fear into faith. Actually, sasabihin ko sa inyo to, lumulungkot ang buhay kung ang tuon ng kasiyahan mo ay base sa nakikita mo. Tumingin na sa langit, sa lugar na walang pangit. Amen? So, in my conclusion, trials are just temporary. Have this attitude when you face trials, problems, or you are in a situation to fully trust God and know that He will help you through it. Hindi madali, pero kakayanin mo dahil sa gabay ng Panginoon. Amen? Worship the Lord because He provides everything you need. The Lord will heal you from sickness. The Lord will bless you financially, physically, and spiritually. Whatever frustrates you, whatever makes you sad, remember that it's just temporary. And by the grace of God, no one and nothing can take away your joy. Find God in every situation and He will meet you wherever you are. Have these things in your life and it is guaranteed, no one and nothing can take away your joy. Isaiah 41:10 declares, don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings you victory. Amen? So let's pray. Hallelujah. We thank you, Lord, for today, and we thank you for your words, Panginoon. Hallelujah. We thank you for the joy that you brought to us, Panginoon, and you're bringing us sa aming mga buhay. And thank you for that faith. Thank you for that joy. Thank you for that testimony, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Thank you for the joy that no one can take away, Panginoon, if the joy is coming from you. Thank you, Lord, sa mga darating pa na araw. We pray, O Lord, whatever struggles, whatever problems, whatever situation that we may be, we will put our trust in you. Katulad po na sinabi ni David, when we are afraid, we will put our trust in you. Be blessed and be magnified in our lives. In Jesus' name, amen. Palakpakan mo na si Lord. Praise God.